Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa Balitang Panahon ngayon. Sa kasalukuyan ay meron pa rin tayong tatlong weather systems na nakakaapekto at nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na dito yung northeast monsoon o amihan na nagdudulot pa rin ng malamig na panahon at maulap na kalangitan na may mga pagulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Samantala, may kita din po natin dito sa ating satellite animation itong mga kumpol ng kaulapan dito sa Bicol region area kung saan ito po ay dala ng shear line. So ang shear line po natin, ito yung pagsasama ng malamig na hangin o yung hangin natin mula sa hilagang silangan at ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko o yung tinatawag natin na easterlies kung saan ngayong araw itong shear line nga po yung magdudulot pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila at ilang bahagi pa ng Visayas. Samantalang may kita din po natin dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan naman sa ilang bahagi ng Mindanao na dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ kung saan ngayong araw po yung ITCZ magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa may southern at western sections ng Mindanao, maging sa bahagi din ng Palawan. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, wala po tayong minomonitor or namamataan pa na low pressure area or bagyo na maaring pumasok sa loob ng ating area of responsibility at makaapekto sa ating bansa. Ngunit po sa mga susunod na araw ay hindi natin inaalis yung possibility na meron tayong mabuong LPA dito sa may kanluran ng Palawan or dito din sa may silangan ng Visayas. At bagamat nakita po natin na posibleng merong mabuong LPA, ay hindi naman po natin ito nakikita na magiging isang ganap na bagyo. At yung shear line po, yung patuloy pa rin na magdudulot ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. At dulot nga po ng shear line ay meron tayong mga heavy to intense na mga pagulan pa rin na mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Samantalang moderate to heavy naman yung mga pagulan sa Batangas, Laguna, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, sa bahagi din ng Aklan, Masbate, Northern Samar, Biliran, Samar at Eastern Samar. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman po meron pa rin tayong mararanasan ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan na dulot pa rin ng shear line sa bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa area din ng Catanduanes. At para nga po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, malamig na panahon, maulap na kalangitan na may mga kasamang pagulan pa rin yung mararanasan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng Aurora, dulot po yan ng amihan. Samantalang makulimlim na panahon at mga pagulan pa din yung mararanasan naman dito sa Metro Manila, Bicol Region, sa area ng Oriental Mindoro, Marinduque at ng Romblon, maging sa bahagi din ng Bulacan at Calabarzon. So yung mga pagulan po na ito muli po ay posibleng maging moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan na magdudulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas, sa malapit po sa Sapa, sa ilog at sa mga bulubunduking lugar, and also pati po sa mga kababayan natin na noong mga nakaraang araw pa nakakaranas ng mga pag-ulan. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga mahinang pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, maging sa bahagi din po ng Palawan, dulot pa rin ng shear line, meron pa rin tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Western Visayas, Eastern Visayas, maging sa bahagi din ng Cebu at Occidental Mindoro. Samantala, dulot naman ng ITCZ ay mga kalat-kalat din yung pag-ulan na mararanasan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, sa area din ng Sorsogon, Davao Region, and also dito rin sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius.
At dulot po ng amihan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin ng Isabela, Northern Aurora, northern at eastern coast ng Polillo Islands, maging sa northern and eastern coast ng Catanduanes, kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa karagdagang impormasyon ngayong buwan ng Disyembre, ay meron po tayong isa or dalawang bagyo na maaaring pumasok or mabuo sa loob ng ating area of responsibility. And most likely po itong mga bagyo nito is landfalling. At ayon nga sa ating monthly climatology track sa buwan ng Disyembre, ito pong mga bagyo nito ay posibleng pumasok or tahakin nito itong northeastern Mindanao or Visayas area patungo dito sa may kanluran ng Southern Luzon, or maaari din naman po itong pumasok dito sa may Central Luzon area, palabas sa kanluran ng Northern Luzon, at meron din naman po tayong possibility na mag-recurve itong mga bagyo at manatili pong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan.